kay ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si President BBM ay nagsabi, pabida po, no, ibinibida po ni BBM na parang siya po talaga yung ano, no, yung lumulutas ng ating suliranin. Yung suliranin po natin sa tinatawag nating corruption. Parang siyang na ngayon ang bida talaga no. Pag-uusapan din po natin, ito po si Clavio, talaga po yung mga media natin, no. Tulad po nito ni Arnold Clavio, talamak na talamak po yung pagpapakalat ng mga tinatawag nating anong tawag doon? Tinatawag po nating kasinungalingan, no? Dito po sa nagdaang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo, nagpapakalat po ng kasinungalingan itong si Arnold Clavio. Kaya kayong mga taga-Iglesia ni Cristo, hindi ko po kayo inuudyukan o ano, kaya lang sa sobra-sobra naman. Alam po ninyo yung naganap, no? Alam po ninyo na yung mga Iglesia ni Cristo, wala pong makakagamit. Ako personally hindi po kayo nagagamit ng kung sino. Etong mga to, akala nila ang dali lang gamitin ng mga Iglesia ni Cristo sa mga kapakanan ng kung sino Mahirap po. Alam niyo po yung, mahirap na lang magsalita kami, naroon kami. Di ba? Alam niyo po yung Iglesia ni Cristo, kailangan po magtapat po kayo sa kanila. No? Kasi sinita nga kami ron Sino po kayo? Kasi alam nila yung mga Iglesia ni Cristo members, sabi namin kami po ay mga Duterte vloggers. Kaya po kami narito ay dahil inimbitahan nyo kami. Kaya po kami narito sa inyong pagtitipon dahil inimbitahan nyo kami. Sabi nyo, welcome ang lahat ng mga anti-corruption o yung mga nananawagan ng transparency. Kala nyo, yung mga Duterte pupunta doon tapos mai-impluwensyahan yung mga Iglesia ni Cristo. Anong klase? Utak meron yan. Hindi nga kilala. Yung mga Iglesia ni Cristo, hindi po kilala niyan yung mga Duterte o mga parang mga tangam po. Yan ang problema ninyo Pumunta kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo at makikita nyo kung gaano ka-organize sila. Hindi po pwedeng pumunta kayo ron at influensyahan nyo sila, sasabihin nyo na katarantaduhan nyo. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuloy-tuloy po itong mga media natin na makapagsalita lang po, mema lang ba? No? Ito, okay. Unahin na natin to si Clavio kasi yung mga ibang media ganun din Tuwan-tuwa sila, pinakapakalat nila na parang bidang-bida na si BBM Okay, pinupolitika na ng ilang grupo ang kampanya kontra katiwalian na ang layunin ay maagaw ang kapangyarihan sa pamamaraan labag sa saligang batas. Alam mo Clavio, sa pagkakaalam ko, ipaalala ko lang ikaw ang nananawagan ng labag sa batas. Paalala ko lang to sa iyo. Ito, tweet mo to Baka nakakalimutan mo hindi kami nananawagan ng labag sa batas. Ikaw ang nananawagan ng labag sa batas, Clavio. Para baka hindi mo na nauunawaan. Nasaan na ba? Paano ba ako makakarating sa dati nito sinabi? Ikaw yung nananawagan, Clavio, hindi kami. Ikaw yung nananawagan na pag nag-military takeover, ang panawagan mo ay si Ramon Ang at saka yung mga oligarko ang mamuno sa Pilipinas.
Yan ang illegal dahil nakalagay sa konstitusyon, pag umalis, nagresign, bumitaw o kung ano pa man na deklara na hindi nakarapat-dapat sa pwesto ang Pangulo, ayon sa saligang batas, Vice President. Kami pa ba? Kami pa ba ang mananawagan na illegal? Gusto nga namin si BP Sara maging presidente. Kami pa ba lalabag dyan? Ikaw ang lumalabag. Yung sinasabi mo na lumalabag yung mga nagrarally, nakalagay po sa saligang batas ng Pilipinas na pwede po, no, live para mambudol. Ako ba nambubudol sa'yo? Kami po ay sumusunod po, karapatan po ng mga Pilipino, kasama po sa Bill of Rights ng mga Pilipino yung magpahayag po. Hindi mo na naman naiintindihan. Kasama po yan sa napakalegal po ng pagpapahayag. Ito muna, baka sabihin mo, Arnold Clavio, kami yung kami yung nananawagan ng bakit ba napupunta ako sa iba? Hindi kay Arnold Clavio. Ayaw na nila ipakita yung mga latest lang. Okay. Ayon kay Clavio, ngayon, mga sinasabi ni Clavio ngayon, eto po. Pakinggan natin si Clavio. Hindi, yung una muna, papakita ko po na sinasabi mo, illegalista kami Kami yung nananawagan ng illegal Ito yung panawagan mo na illegal. Ito. Hindi pala. Sandali lang po, pasensya na kayo. Wala ako sa kuta ko, kaya medyo nahihiwagaan tayo. Ito illegal mong panawagan. Maraming sektor ang hindi naman tanggap na ang papalit sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay si BP Sara. Si BP Duterte may sariling kinakaharap din na issue ng katiwalian sa maling paggamit ng confidential fund. Sino may sabi? Sino may sabi na may kinakaharap pa siya? Arnold Clavio. Di ba? Nanloloko ka na ng tao. Fake news yan. Bakit hindi mo sabihin, Arnold Clavio, bakit hindi mo sabihin na si BP Sara ay cleared na sa COA? Ayaw kasi nilang ipaalam sa inyo na cleared na po si BP Sara sa sinasabi nilang maanumalyang confidential fund. Di ba? Kung yung dito nga po, meron ng testigo nagsasabi na nagbigay kami kay Martin Romualdez, hindi pa tinatanggap Ayaw pang tanggapin ng ombudsman, kinakailangan pa raw manumpa si Gutesa sa ombudsman bago tanggapin yung kanyang sinasabi. Sino po ang nagsabi na kinurakot o binulsan ni BP Sara yung confidential fund? Hanggang ngayon wala. Walang ebidensya, wala ring testimonya na nagsasabi na si BP Sara panay panay pasaring. Dahil hindi pinapaliwanag, ganito lang po gusto nila yung palabasin Dahil hindi pinapaliwanag, hindi naririnig ni Clavio yung paliwanag, therefore mayroon siyang katiwalian. Sino po ba nagpaliwanag ng confidential fund? Kung susundan natin yung logic mo, Clavio, may katiwalian si BBM sa confidential fund. Hindi niya pinaliwanag May katiwalian yung DND. May katiwalian lahat. Lahat ng may confidential fund. Kasi wala nagpaliwanag kahit isa. Hindi nyo na kayang bulahin ng mga tao. Araw-araw namin sasabihin na fake news kayo. Pag sinabi nyo may katiwalian si BP Sara dahil ayaw niyang magpaliwanag sa'yo, sino ba nagpaliwanag sa atin sa media ng paggamit ng confidential fund? Wala. Kasi confidential. Alam na ng mga mamamayan yan.
Pag confidential, bawal mong ipaliwanag. Once and for all, Badong, pakiulit lang. Anong mangyayari pag ibinulgar mo saan mo ginamit yung confidential fund? Kakasuhan ka. May kaso ka. Binunyag mo yung confidential. Anong mangyayari kaya, Badong? Halimbawa lang, Badong, ha? Yung mga, si BP Sara, pinaliwanag niya yung confidential fund. Di yung mga nagsasabing ipaliwanag niya confidential fund, sila rin yung magkakaso sa kanya. Bawal pong ipaliwanag. Bawal pong i-divulge kung saan mo ginamit. Confidential nga eh. Alam niyo po ba, kahit sa US nga eh, pag may nakatatak na confidential, bawal mong basahin. Alam niyo ba yun? Pag may tatak confidential, kahit nasa harap mo na, bawal mo pang basahin. Kahit presidente ka pa ng Amerika. Eto ang sinabi mo na illegal. Si BP Duterte may sayan. Kung pansamantala magte-take over ay ang militar at ililipat ito sa pribadong sektor, pabor ba kayo ng caretaker muna ng gobyerno si Ramon Ang ng San Miguel, Manny Pangilinan ng First Pacific at PLDT Ricky Rason? Ikaw ang nananawagan na mag-take over yung militar. Huwag paupuin si BP Sara at ibigay kay Ramon Ang. Ikaw ang illegal. At hindi lang ikaw, pati si Constantino at lahat ng mga taga-medyang bayaran. Ngayon, ano yung sinasabi ngayon ni Arnold Clavio? Anong kasinungalingan na naman ang sinasabi ni Arnold Clavio? Pakinggan nyo po to, mga Iglesia ni Cristo. Ginagawa po kayong tanga ni Arnold Clavio. Bigo ang kampo ng Duterte na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at agad na iluklok si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Di ba? Pareha si Arnold Clavio ng dialogue ng mga loyalista. Ano yung sinasabi lang nila? Presidente pa rin si BBM kahit na anong gawin nyo. Di ba? Kasama ka rin, Clavio. Wala kayong maipagmalaking ginagawa ni BBM, basta presidente pa rin siya. Yan ang mga walang katotoran. Napaghandaan ng intelligence network ng Marcos administration ang destabilization effort ng Duterte camp para makabalik sa kapangyarihan. Pinagbibintangan mo, Clavio, na may destabilization effort ang Duterte camp. Patunayan mo yan. Na Duterte camp nagdi-destabilize. Ang tapang, no? Kasi paano hindi tatapang yan? Backer niya, di ba? Backer niya, taga Malacanang. Eto pa po. Eto, kapit po kayo mga Iglesia ni Cristo. Grabe, no? Sabi mo, destabilization ng... Rally po yung ginawa namin, hindi destabilization. Eto po, may ugnayan po dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Makinig po kayo maigi, mga Iglesia ni Cristo. Eto ang sinasabi sa inyo ni Clavio. Sa impormasyon na ibinahagi sa inyong lingkod. Sinong impormasyon yan? Sadyang ginamit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para maipakitang mayroon silang bilang para patalsikin si BBM. Iglesia ni Cristo, ginamit daw kayo ng mga Duterte camp para patalsikin si Marcos. Ginamit daw kayo. Ulitin ko baka mali ako ng pagkakabasa eh. Una niyang tema, napagandaan ng intelligence ng Marcos admin ang destabilization effort ng Duterte camp para makabalik sa kapangyarihan. Di ba? Susunod, sa impormasyon na binagi sa inyong lingkod, sadyang ginamit ang mga miyembro. Ginamit daw kayong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para maipakitang mayroon silang bilang para patalsikin si PBBM. Ginamit daw kayo. Sabi ni Arnold Clavio, ginamit pala namin yung iglesia, bakit wala sila sa EDSA? yung mga leader ng Duterte naroon sa EDSA. Ginagamit pala namin yung iglesia Bakit wala sila dun sa EDSA? Bakit naroon sila sa
Quirino Grandstand. Kasi inutusan sila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang rally ng Iglesia ay sa Quirino Grandstand, hindi po sa EDSA. Lantad na lantad ang kasinungalingan mo, Arnold Clavio. Wala nang pakialam si Arnold Clavio. Very willing magsinungaling sa ngalan ng pera. Pucha, kung ako lang, kung manggagamit lang kami, bakit sa Quirino Grandstand? Yung dami na yun ng iglesia, kung sa EDSA yan, EDSA Revolution na yan. Pero nabigo silang kumbinsi na nakakaraming kaanib ng Iglesia ni Cristo na sumama dahil malinaw ang naisin ng pamuno nila na simula pa lamang ay di kasamang pagtanggal kay PBBM sa pwesto. Hindi raw namin kayo nakumbinsi. Hindi po nakakaunawa to si Arnold Clavio. Yung Iglesia ni Cristo, pamunuan nila yung nanawagan o tagubilin. Hindi nakakaunawa to. Si Arnold Clavio, sabi niya, hindi raw namin nakumbinsi yung maraming Iglesia ni Cristo para sumama sa rally. Yung Iglesia ni Cristo, sumasama yan sa rally dahil sa tagubilin ng kanilang pamunuan o kung ano man po ang tawag doon. Sumusunod po sila sa kanilang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po sa mga Duterte. Alam po ninyo, wag na tayong magbulahan. Si BP Sara, nagdeklara na po yan. Nakita nyo ba sumama si BP Sara sa rally ng BBM Resign Rally? Hindi. Bakit? Sabi ni BP Sara, walang baliwalayang panawagan ng BBM Resign dahil hindi kailanman magre-resign si BBM. Kaya lang ang ginagawa mo Arnold Clavio ay nilulokon mo. Nariyan buhay na buhay yung mga Iglesia ni Cristo. Walang makakapanggamit. Ako sa totoo lang sino ba namang may ayaw? 'Di ba? Ang dami po na Iglesia ni Cristo. Sino bang may ayaw na Duterte na sila'y manawagan ng BBM Resign? Hindi mo sila masasabihan kung ano ang gagawin nila sa buhay. Kami po ang pumunta ron dahil gusto namin makiisa sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Hindi po baliktad. Hindi po Iglesia ni Cristo nakikiisa sa amin. Buang-buo. Tignan nyo pambobola. Wala rin ito naging epekto at nagdulot pa ng galit sa nag-organisa ng kilos protesta ng INC dahil lumis ito sa paksa at tema na transparency, accountability at justice. Hindi ko na po maintindihan to si Arnold Clavio. Hindi po namin kayang kumbinsihin yung mga Duterte supporter, hindi po kayang kumbinsihin yung mga Iglesia ni Cristo. Kami po nagpunta ron, wala po kaming BBM Resign. Yung mga nagtangka po magpunta ron, ginalang po yung Iglesia ni Cristo. Wala nga po silang sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo. Rally nila yun. Rally po ng Iglesia ni Cristo, yung doon sa Luneta, kaya sila po yung masusunod sa rally nila. Di ba? Nililinaw lang po natin kasi eto si Arnold Clavio, ginagalit kayong Iglesia ni Cristo laban sa amin. Kayo po nakakaalam na naganap sa mga rally. Kayo po ang nakakaalam kung meron po nagdidikta sa inyo sa rally. Iglesia ni Cristo, madidiktahan mo ng gagawin. It's either pumunta ka ron, sumunod ka sa patakaran nila. Pag sinabi nilang walang BBM Resign, walang BBM Resign na magrarally doon. Rally nila yun. Yung pulis nga, narinig ko, naroon talaga mismo ko nung nananawagan. Yung mga pulis po na pumapasok sa amin, lalo na yung may mga baril, doon lang po kayo sa pwesto nyo. Sabi ron sa mikropono sa Iglesia ni Cristo Rally. Naroon ako ng umaga
Kaya hindi po kami nagtagal doon, hindi dahil sa ayaw namin makaisa. Gusto po namin ihatid yung rally. Kaya lang, walang signal. Wala pong signal doon. Oh, yan na, huwag ka mambobola ng mga Pilipino, Arnold Clavio. Buhay ka pa, sinusunog ka na. Kaluluwa mo. Wag po kayong maniniwala. Sa bagay, yung iglesia po, hindi nyo mapapaniwala na may gumagamit sa kanila. May narinig na po ba kayo na umangal na iglesia ni Cristo? Na ginamit po kami ng mga Duterte. Sa imahinasyon lang yan ni Arnold Clavio at ng mga bayarang media. Okay, punta na po tayo rito sa... Naku, bida na naman si BBM. Alam nyo, tuwan-tuwa to si BBM eh. Eto po sabi po ni BBM to. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ito yung listahan na may arrest warrant na. Okay na. Tama ka na. Si Saldico po at saka 17 pa. No? Si Saldico at 17 pang mga miyembro ng kanyang korporasyon. Ano na po, may warrant of arrest na. Ano po sabi ni BBM? Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Pwede namang ako ang nagsimula, ako rin ang huling ako rin ay magpapakulong. Mas magpapalakpakan. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang po, it's all about timing, no? Kung yan ginawa mo, kung yan na warrant of arrest ay natupad yan, kasi ganito po ang pangyayari, no? Saan po nakabata yung warrant of arrest na yan? Saan pong kanino pong testimonya? Hindi ba kay Gutesa? Hindi ba nun lumantad si Gutesa imbis na pangalagaan nyo si Gutesa o pahalagahan ninyo? Ano po ang ginawa nyo kay Gutesa? Di ba siniraan nyo? Di ba sinabi nyo si Gutesa peke yung kanya notaryo? Tapos meron pa kayong tinatawag na Palsis 1, Palsis 2, Palsis 13, 4 y 5, kung ano-ano. Pinasasama ninyo. Yung Diskaya. Napaulit-ulit na nagsasabi na si Saldico ay isa sa mga utak. Hindi ba ang sabi nyo sa mga Diskaya ay hindi po pwedeng maging state witness? O ngayon, lahat ng mga testimonya nila, yun yung ginagamit nyo. Bakit? Ang nagpabilis po, hindi po ikaw ang nagpasimuno para madakip si Saldico. Si Saldico po ang nagpadakip sa kanyang sarili. Bakit? Pucha, hirap na magtago si Saldico. Hinahunting nyo. Hirap na po si Saldico, katatago kung saan-saan. Palipat-lipat siguro ng tinataguan. Hinahunting ninyo. Napilitan na ngayon si Saldico na ikanta kayo. Mr. President, wag na po ako magsabi. Ito po ang hinaing. Talaga, hindi po yan. Ito po ang hinaing ng mga Pilipino ngayon. Pakinggan natin to ito po. Yan, sinagot ka ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi mo kasi, Saldico, may arrest warrant na. Nagbunga na ang pasensya nyo. Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Tindi, Parang mga
Fernando po Jr. pero ngiwi-ngiwi. Ano naman po ang sinabi ni Rowena Guanzon? Ito po sabi ni Rowena Guanzon. Anong nagbunga na ang pinagsasabi mo? Kayo ng pinsan mo. Ha? Kayo ng pinsan mo. Teka lang muna. Hindi ko makita yung ano eh. Ayan. Anong nagbunga ng pinagsasabi mo? Kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong. Yan po ang sentimiento ng nakakaraming mga Pilipino. Ano nagbunga na? Ha? Ayon to kay Rowena Guanzon, ha? Ano nagbunga ng pinagsabi mo? Kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong. Ano pa isasagot mo riyan? Mr. President, wrong timing ka eh. Ngayon, pati si Martin, tinabla mo na. Too late na hero ka na eh. Galit na yung mga tao eh. Meron sinabi to si... Eto po, maliban dyan, may sinasabi ngayon si... Tignan nyo po yung pagbabago nila para madiin lang po. Malayo lang po kay BBM ang lahat. Nung kino-question po, bakit sinampahan bakit pinaparekomendahan na ng ICI at DPWH. Si BBM, makita nyo naman, no? Mailigtas lang ang sarili. Ngayon, pati pinsan niya, very willing na siyang ipakulong. Alam mo, Mr. President, kung noon mo pa sinabi yan, kung noon mo pa sinabi na ipapakulong ko na si si Martin Romualdez, baka pumapalakpak pa kami. Kung hindi namin narinig si Saldico na ikaw ay may 100 billion insertion, baka pumapalakpak na kami na ina-announce mo na pinakakasuhan mo si Martin Romualdez at saka si Saldico ay meron ng warrant of arrest. Kaso po, dinig namin, Mr. President, na ikaw mismo ang nagpa-insert ng 100 billion kay Saldico. Ngayon, nagkaroon bigla ng warrant of arrest. Alam nyo, before nito, before maglantad si Saldico, ano yung sinasabi ng mga yan? Matagal talaga ang di ba, tinatanong natin, may nakasuhan na ba? Meron na ba kayong napakulong? Lagi yun, di ba? Ano sagot nila? Ganyan talaga ang due process, matagal. So, hindi pala totoo na matagal ang due process. Bumibilis pala ang due process pag gusto lang. Pag gusto nilang ipakulong, may warrant of arrest agad. Pag gusto nilang kasuhan, pwede palang mabilis na kasuhan. Tanyo, may kakasuhan na si Martin Romualdez. Hinahabol nila yan para sa November 30. Kaya lang, ito po ang problema natin, mga kapatid, no? Wala pa rin pong warrant of arrest yan si Martin. Okay lang yan pag lumabas kagad yung warrant of arrest ni Martin Romualdez at nakakulong na. Masaya na tayo niyan kahit papano. Basta pala, gustuhin nila, tama, may paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may paraan din. Ano po yung sabi? Ano yung sinasabi? Paano yan? Tinanong si Vince Dizon. Paano po yan? Si Gutesa hindi na po nagpapakita. Yan po yung batayan nyo yung kay Martin. Aba, ang pinagbatayan namin, yung sinumpaan niya sa Senado. Kita nyo, bigla na po nagbago. Yung sinumpaan na lang ni Gutesa ngayon, kailan pa ba si Gutesa, kailan pa siya nagpunta ng Senado? Isang buwan na yata si Gutesa buhat nung sa Senado. Buong panahon, ini-ignore ninyo yung mga sinabi ni Gutesa. Pero nung bigla, lumabas si Saldico, biglang kapanipaniwala na ngayon si Gutesa.
Nung tinuro na si BBM na mastermind, biglang, yung sinabi ni Gutesa, yan na yun. Okay na yan. Ipadakip na natin si Martin, baka masayahan na itong mga Pilipino. Ayon nga kay Rowena Guanzon, ano na nga uli ang sinabi ni Rowena Guanzon? Simple lang po. Anong nagbunga pinagsabi mo, kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong. Ayan, ako, tignan nyo naman yung hindi na po talaga na iwawasto yung ano ni BBM, permanent na tabingi. Pati si Maricel Soriano, no, grabe yung mukha, no, yung lumala pa lalo, ganun na talaga. Okay. Kamakailan, kahapon yata, nagpahayag po si Leni Robredo na hindi na siya tatakbo sa 2028. Eto na po ang mga alipores ni Leni Robredo. Si Kiko Pangilinan. Ito po sinabi ni Kiko. Sa gulo ng sitwasyon sa bansa ngayon, dapat lang na panawagan ay kulong ang mga kurakot. At sa panawagan na BBM resign naman, mas gugustuhin ko na ang panawagan na kumbinsin natin lahat si Leni. Aba, nagsalita na si Kiko sa BBM resign. Ano masasabi mo, Kiko, sa BBM resign? Mas gugustuhin ko na ang panawagan na kumbinsin natin lahat si Leni na magbago ng isip. Tumakbo muli bilang Pangulo sa susunod na halalan at sama-sama nating idalangin na pumayag siya para sa bayan, para sa tapat at totoong pamumuno. Akala ko tauhan na kayo ni Risa Ontiveros. Our Lady of Insertion, ngayon pa lang, tinatakwil ka na ng mga dilawan. Ngayon pa lang, tinatakwil ka na ng mga kakamping. Leni Robredo pa rin. Layo naman ang issue mo, Kiko. Tinatanong ka kung anong masasabi mo sa BBM resign. Mas gusto pa raw niya na kumbinsihin si Leni na tumakbo. Alam mo, Kiko, Naga City nga. Naga City nga, pumapalag na si Leni. Hindi na kayang pamunuan yung Naga City. Ano ba naman yan? Ang lala pala ng droga sa Naga City. Nagsusumbong na nga ako sa pulis. Hindi naman ako iniintindi ng pulis. Grabe naman. Wala po akong sinasabing warrant kay Martin. Saldi ko po ang may warrant of arrest. Si Martin po, wala pa pong warrant of arrest. Wala pa nga pong demanda si Martin. Sabi lang po ng ICI, tsaka ng DPD, linawin po natin, magkaibang tao po si Saldi ko. Ibang tao po si Saldi ko, tsaka si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, wala pa pong kaso. Hindi pa po na ididemanda. Nire-recommenda. Yung ICI po, hindi po siya pwedeng nagkakaso. Ire-recommenda niya lang. Kaya mahaba pa po yan kay Martin. Kaya nga sabi ni Rowena Guanzon, wala kaming pakialam. Ang gusto namin na makulong si Martin tsaka si BBM. Yun po. Naintindihan po ninyo. Ibig sabihin, at least nirekomenda ng tauhan niya. DPWH, tauhan niya yan tsaka ICI. Nirekomenda na sa ombudsman. Ngayon, eto si Remulla ngayon ang titignan natin kung susunod ba nakakasuhan na si Martin. Okay? Eto po. Balikan natin to si Kiko. Ibig sabihin, yung forma-forma ni Risa Ontiveros, hindi naman pala siya sinusuportahan ng mga kakamping at mga dilawat. Ito po si Kiko ay ang sinusuportahan pa rin ay si Nanay Leni Utz. Na antindi po ng itinanda. Ang laki po ng itinanda buhat nung naging mayor. Iba po yung mayor, no? Kaysa yung pa-picture-picture lang, no? Yan ang mga dinanas ni Mayor Duterte at ni Mayor Sara Duterte. Rodrigo at Sara. Mula sa pinaka-worst
ang Davao po dati, pugad ng mga kriminal, pugad ng mga insurgent, no? Mga taong lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nawala na po, mahirap pong mag-negosyo ng droga sa Davao at lalong mahirap makapag-operate sa kanila yung mga insurgent. Insurgent free na nga ang Davao City at kabilang na po sa top 10 pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. Ngayon si Leni Robredo namomblema pa sa lawak daw ng droga diyan sa Naga City. Okay? Dapat po yan. Ito po ang paglalantad nito ni Tony Lechon. May pasyente ako ngayon, cancer of the breast, stage 4. Guarantee letter suspended. Wala na pong guarantee letter. Sinuspend po ng Pangulo. Looks like no PhilHealth funds. Bankrupt healthcare system. Nasa ICU. Ano na, PBBM? Yan po ang tanong ni Tony Lechon. May mga problema po. May mga problema po to hinarap sa atin si Tony Lechon. Ito raw po ang mga problema ng Pilipinas. Ayon kay Tony Lechon. Unang problema nila sa Pilipinas, natin sa Pilipinas, brain drain. Patuloy ang pag-alis ng mga doktor, nurse at health professional dahil sa mababang sahod, kawalan ng suporta at sistemang puno ng katiwalian. Krisis sa PhilHealth. Noong 2024, nang mawala ang subsidiya ng PhilHealth dahil sa aligasyon ng nakaw na pondo, gumuho ang tiwala ng publiko. Lumitaw pa ang mga ghost hospital, nagpapakita ng lalim ng sugat ng sistemang pangkalusugan. Diyos ko, hindi lang po pala project, ghost hospital din. Ano po kaya yung ghost hospital na yan? Kumukubra sa PhilHealth kahit walang ospital? Antindi. Ano po ibig sabihin ng ghost hospital? Sayang talaga si Marcoleta. Sana lahat yan na malalantad na. Aminado po si Ping Lacson. Moto proprio po ang ginawa ni Marcoleta. Hindi po siya inutusan. Wala pong utos ang Senate President. Wala pong utos ang Presidente ng Pilipinas na maglunsad. Maglunsad siya ng investigasyon dito sa katiwalian. Sa flood control. Moto proprio po, kusan loob. Nagkusan loob po si Marcoleta. Okay. Kakulangan sa malasakit. Sa gitna ng matinding krisis, marami nagsabing kulang ang malasakit ng pamunuan ni Pangulong Marcos pagdating sa public health. Ito po, ang bakit po raw iba pala yung binabasa. Sabi ko, nasaan na yung mga number 1, number 2 na problema? Ito ang mga problema raw ngayon na nakikita ni Dr. Lechon. Patikim naman dyan. Una, hindi pa rin binabalik ang 60 billion PhilHealth funds. Pangako noong Setyembre 20 bago malalaking rally. Hanggang ngayon, wala. Ngayon, bago November 30 rally, panibagong pangako. May November 30, malaking rally, di ba? Kaya po nila, naglabas sila ng warrant of arrest. Kaya po nila sinasabi ngayon na pinakakasuhan na si Martin Romualdez. Pero tinitiyak ko po sa inyo, pangako lang yan kay Martin Romualdez. Para lang po, sa November 30, manlito ng tao. Bakit pa tayo? Ano na? Okay. Hanggang ngayon po, hindi pa po nasusuli. Alam niyo po, yan yung isa sa pinakamalaking pambubudol. Kasi ang dami pong announcement niyan. Ang daming palakpakan ng tinamo. Ganyan na ganyan din. Pabida rin.
Bidang-bida pa siya. Isusoli natin ng 60 billion na kinuha sa PhilHealth. Pucha, yung pala. Alam niyo po, pag sinabing isusoli, nariyan yung pera isusoli. Yung pala, ang pera niyan, kukunin pa lang sa susunod na taon na budget. Eh, hindi po soli ang tawag dun. Naglaho na po. Ang soli po, nariyan pa yung pera, hindi nyo pa ginagastos. Isusoli nyo. Kala nga namin nasoli na sa dami ng pronouncement na isusoli. Budol talaga eh. Okay, ikalawa raw, ayong kay Lechon, misteryosong resignation. Tahimik ang Malacanang sa biglang pag-alis ni na E.S. Bersamin at DBM, SEC Pangandaman. Ipaliwanag nyo po, hindi po pwedeng nagkausap na sila. Ano sabi nung ABS-CBN reporter? Aba, hindi pwedeng pabayaan na lang po natin. Dahil kayo po ay pinasusweldo ng taong bayan. Nakakalimot itong mga to. Akala ni Anticler, pag sinabi niyang pabayaan na natin at nag-usap na sila. Ano yan, mga lihim? Ipaliwanag nyo, bakit nag-resign? Kung hindi nag-resign, ipaliwanag nyo, bakit nyo tinanggal? Ikatlo, pag-angat kay Ralph Recto. Si Ralph Recto na utak ng mga pagkuha ng PDIC 107 billion. Etong PhilHealth na 60 billion. At kung ano-ano pa, siya na ngayon ang executive secretary. So, ano po ang nasa utak ni Recto? Magtaas ng buwis, ibenta yung mga pag-aari ng gobyerno, kuna ng mga budget, yung mga iba't ibang ahensya. Kino-question po yan. Pangatlo. Ikaapat, aligasyong drug use dapat harapin ng direkta, hindi tinatakasan. Mr. President, lantad po sa buong mundo yung problema po ninyo. Kaya dapat nyo pong harapin yan. Saan si DPWH Secretary Manny Bonoan? Ikalima. Kung sincero ang Pangulo, hindi pwedeng wala sa usapan ang DPWH Chief, isang central figure sa flood control at pondo. Yung pattern ni Bonoan, binago lang nila. Parang si Saldi ko rin, lumabas ka na, wag ka na magpakita, okay na kami rito. Ba, hindi po pwede yun. Sabi nyo, may medical emergency lang si Bonoan. Ano na po nangyari riyan sa medical emergency na yan? Bakit hindi nyo po mapauwi? Baka mag-alasaldi ko rin po yan. Magtapat din. Iba po yung nasa listahan, iba naman po yung Matagal na po nasa listahan si Saldico eh. Kailan po nagkakaso si Saldico? Nung kumanta na, kinanta si BBM. Yan nga kasunduan nila, di ba? Kami na bahala sa iyo, hindi sila nagkaunawaan eh. Okay. Tingnan natin kung meron pa tayo ritong dapat talakayin. Ito, maganda po to. Binanatan po ni Bersamin. Binanatan ni Bersamin. Ito si Castro. Si Anticler. Sabi ni wala na yung dating nakalagay na uli sa kanya, retired Chief Justice Bersamin. Pinapaalala lang ni Bersamin sa inyo na dati siyang Chief Justice. Ito po ang sinabi ni Bersamin tungkol po kay Anticler. Payo lang natin sa tagapagsalita ng palasyo, ayusin mo mga nilalabas mong detalye dahil hindi naman palengke ang binabalita mo. Grabe naman. Grabe naman, Mr. Retired Chief Justice Bersamin.
Sinasabi mo bang palengkera si Auntie Claire? Kawawa naman yung mga taga-palengke. Magtanong ka munang mabuti bago ka magsalita. Baguhin mo ang sistema mo, parang vlogger lang. Kung magsalita, basta may masabi lang. Ang sakit naman. Ang liit naman ang tingin nyo sa amin. Retired Justice Bersamin. Ang liit naman ang tingin nyo sa amin mga vlogger. Para daw si Auntie Claire, parang vlogger lang. Eto ang tanong ko sa iyo, Bersamin. Ngayon mo lang nakilala si Auntie Claire? Ilang taon na ba si Auntie Claire na ginagawa niya yung pagiging palengkera? Kung kailan ka tinanggal, tsaka mo lang sasabihin na pangit yung ginagawa ni Auntie Claire. Pero nung nariyan ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Nung magkakampi pa kayo, nung hindi ka pa nilalaglag ni Marcos, bakit hindi mo pinupunayan si Auntie Claire? Di ba? Magdusa ka. Ang tawag namin dyan sa iyo, Bersamin, karma tawag dyan. Kinakarma ka na. Kasi, yung tuwan-tuwa ka na ginagawa ni Auntie Claire sa mga Duterte, ginagawa na sa iyo ni Auntie Claire. Biruin mo, diniklara ka na tinanggap na ng palasyo yung pagre-resign mo. Natuklasan mo na lang kay Auntie Claire na nag-resign ka na pala. At tinanggap na pala ng palasyo. At may kapalit ka na. Yung iba pong posisyon, naghahantay pa ng matagal bago makakita ng kapalit. Ikaw, ang bilis mong palitan. Yung ginagawa ni Auntie Claire na okay lang sa'yo, ginagawa niya sa mga Duterte at sa mga kakampi ng mga Duterte, nung ginawa na sa'yo, biglang palangkera na. Taga-palengke na. Nung ginawa na sa'yo yung ginagawa ni Auntie Claire, vlogger na siya. Sakit mo naman magsalita sa aming mga vlogger. Vlogger din kami, pero hindi kami katulad ni Auntie Claire. Dahil mas masahol pa kami kay Auntie Claire. Ang sarap, no? Ang sarap, Bersamin. Ang sarap nung nakakarma, no? Ngayon, pinalalabas na ikaw ang mastermind. Pinalalabas na si Bersamin ang yung apo mo, na yun ang utak ng lahat. Diyos ko, may maniniwala ba? To si Lacson, sablay din eh. Sa sobrang pagsisip-sip ni Lacson, hindi niya alam na papasama niya si BBM. Saan ka man nakakita na sasabihin mo nagagamit si BBM, na napapaikot si BBM, na si BBM ay ano tawag doon? Namamanipula. Di ba kasiraan ni BBM yun? Mas lalong dapat nang huminto sa pagiging Pangulo si BBM dahil namamanipulate ka pala. Mga yusik lang namamanipulate siya. Hindi mo niligtas si BBM, Lacson. Ipinapahamak mo si BBM. Kung totoo yung sinasabi mo na namamanipulate pala yung presidente natin, mas lalong wala siyang karapatan na maging presidente. Dahil namamanipulate eh. Mamaya, nag-entra na pala ng gera.